Kanya-kanya ng paraan ang ilang jeepney drivers para kumita ng pera matapos na tumigil sa pamamasada dahil sa napakataas na presyo ng diesel. Umaasa naman ng isang ekonomista na bababa ang presyo ng langis ngayong umuusad na ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero ayon sa Energy Department, huwag agad-agad umasa ng rollback. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Pagtitinda sa sari-sari store na ito sa Quezon City ang pinagkakakitaan ngayon ng jeepney driver si Virgilio. Isang linggo mula nang tumigil siya sa pamamasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Medyo talaga ang diesel mahal. So sa pag isang ikot namin, wala pa 200. Ang matitira lang talaga sa amin is 50 pesos. Ayon sa pamunuan ng UP Transport, sa higit 300 miyembro nila may mga huminto na sa pamamasada dahil wala nang kinikita. May mga 1/4 ng mga huminto na. Yung babiyahe kami na tabla ka lang, pagod ka lang, napakasakit na bakit hindi matignan ng gobyerno. Sana balansehin niya. Magpapasa ng position paper sa Malacanang ang United Transport Alliance Nationwide, isang samahan ng mga driver ng jeepney, taxi, tricycle, buses at iba pang pampublikong transportasyon. Kabilang sa kanilang hiling ay ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo para sa public transport sector. I-subsidize yung on top ng 55 pesos bago nitong nagkaroon ng gera at pagtaas. Mungkahi rin nilang ipatupad na ang dagdag pasahe. Anila, kung hindi ito mapagbibigyan hanggang sa susunod na Martes, April 14, posibleng mauwi ito sa transport holiday. Hindi na ho kami magsasabi kung kailan. Kasi pag nagsasabi kami, nakabantay lahat sila eh. Yes. Ba't ba kami magsasabi? Meron ba nun? Sa anunsyo ng 2 linggong ceasefire sa pagitan ng US at Iran para magbigay daan sa pagbuo ng peace agreement, naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na magkakaroon ito ng positibong epekto sa presyo ng langis. Yung bantang pananakot, hindi naman tinutuon, no? At nag-allow din naman yung Iran na yung Strait of Hormuz. So yan, magdadaloy na langis, bumaba na yung world price ng langis. At hopefully, makatulong din yan eh. Tignan natin kung magka-rollback na. Sa kabila nito, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na huwag umasa ang taong bayan na agad-agad mag-rollback ang presyo ng langis. We also have to balance na baka kumonti at kumonti yung oil natin, yung fuel natin. Pag nag-price cap tayo at eventually we might run out, then that is something that is even worse probably than having a expensive diesel. Anya, posibleng manatili pa rin mataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa mga nawasak na oil infrastructure at mataas na delivery cost. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.